Akala ko siya ang sagot sa panalangin ko, hanggang sa nabasa ko ang isang mensaheng hindi para sa akin. Dear Adet, itago mo na lang ako sa pangalang Danica. Hindi ko akalain darating ang araw na ako mismo ang magpapadala ng sulat para humingi ng payo. Akala ko kasi dati kapag mahal ka ng isang tao, sapat na iyon para maging masaya ang relasyon. Pero ngayon, hindi ko na alam kung tama pa bang manatili o tuluyan ng bumitaw. May boyfriend ako na halos 4 na taon ko nang kasama. Hindi siya perpekto, pero mabait siya, maalaga, at tanggap ako kahit sa mga panahong wala akong maibigay sa relasyon namin, kundi pagmamahal lang. Dumating sa punto na pinag-uusapan na namin ang kasal, pinapangarap na namin ang magiging bahay namin, mga anak, at kung paano namin naharapin ang buhay ng magkasama. Sobrang kampante ako, sobrang tiwala. Hanggang sa isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Nasa bahay siya noon. Naligo siya at naiwan ang cellphone niya sa mesa. Hindi ako yung klase ng girlfriend na mahilig manghalungkat ng cellphone. Sa totoo lang, never ko pa iyong ginawa. Pero habang nanonood ako ng video sa phone ko, may pumapasok na notification sa cellphone niya. Isang pangalan ng babae at ang mensahe, "Miss na kita, sana matapos na lahat para tayo naman." Parang tumigil ang mundo ko. Una, inisip kong baka mali lang ang basa ko, baka kaibigan lang. Pero nang makita ko ang preview ng iba pang mensahe, hindi na ako mapakali. Nung gabing iyon, unang bisis kong binuksan ang cellphone niya at doon ko nakita ang halos 1 taon na nilang pag-uusap. 1 taon. Habang masaya akong nangangarap tungkol sa kasal, may iba pala siyang kausap. May ibang babaeng umaasang sila ang magkakatuluyan. Nang kumprontahin ko siya, umiyak siya, humingi ng tawad. Sinabi niyang wala raw nangyari sa kanila at puro chat lang. Sabi niya mahal niya pa rin ako at natakot lang daw siyang mawala ng taong nakikinig sa kanya kapag nag-aaway kami. Masakit, pero dahil mahal ko siya, pinatawad ko. Akala ko iyon ang ending ng kwento. Akala ko naging matatag lang ang relasyon namin matapos ang pagsubok. Pero mali pala ako. Dahil makalipas ang ilang buwan, may mas malaki pa akong matutuklasan. Isang araw, pumunta ako sa bahay ng lula ko para maglinis ng mga lumang gamit. Habang inaayos ko ang mga dokumento, may nakita akong lumang envelope na nakapangalan sa akin. Luma na ito at mukhang matagal nang nakatago. Nagtaka ako dahil sulat ito mula sa isang abogado. Binuksan ko at doon ko nalaman ang sekreto na itinago sa akin ng pamilya ko sa loob ng maraming taon. Hindi pala ako tunay na anak ng mga magulang na nagpalaki sa akin. Ampun ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Parang 2 beses akong gumuho. Una, dahil sa pagtataksil ng taong mahal ko. Pangalawa, dahil sa katotohanang hindi ko pala lubos na kilala ang sarili kong pinagmulan. Nang kumprontahin ko ang mga magulang ko, umiyak sila. Inamin nilang matagal na nilang gustong sabihin sa akin ang totoo, pero natatakot silang baka magbago ang tingin ko sa kanila. At alam mo, Adet, doon ko na-realize ang isang bagay. Habang galit na galit ako sa boyfriend ko dahil sa pagsisinungaling niya, may mga tao palang nagsisinungaling din sa akin. Hindi para saktan ako, kundi para protektahan ako. Hindi ko sinasabing tama ang pagtatago ng katotohanan, pero nakita ko ang pagkakaiba ng isang taong nagsisinungaling para sa sarili niyang interes at isang taong nagkamali dahil sa pagmamahal. Ngayon, maayos na kami ng mga magulang ko. Mas naging malapit pa nga kami, pero sa boyfriend ko, hindi ko pa rin alam. Pinatawad ko na siya. Pero sa tuwing naiisip ko ang ginawa niya, parang may parte ng puso kong hindi na kayang magtiwala gaya ng dati. Minsan iniisip ko kung dapat ko pa bang ituloy ang plano naming magpakasal. O baka warning na iyon ng Diyos para makita ko ang totoong ugali niya bago pa maging huli ang lahat. Adet, ano po ba ang dapat kong gawin kapag napatawad mo na ba ang isang tao pero hindi mo na maibalik ang dating tiwala? Sapat pa ba ang pagmamahal para manatili? Danica. Dear Danica, ito yung maipapayo ko sa iyo galing sa Biblia. Danica, ang pagpapatawad at pagtitiwala ay magkaibang bagay. Sinabi sa Efeso 4:32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa at magpatawaran gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Tama ang ginawa mong pagpapatawad,
pero ang pagtitiwala ay kailangang muling buuin sa pamamagitan ng katapatan, panahon at pagbabago ng ugali. Sinasabi rin sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Hindi masamang maging maingat. Ang tunay na pagsisisi ay hindi laging nakikita sa luha, kundi sa tuloy-tuloy na pagbabago ng pagkatao. Bago ka magdesisyon tungkol sa kasal, tingnan mo kung may tunay bang pagbabago, pananagutan at katapatan sa kanyang buhay. Dahil ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal. Ito rin ay tungkol sa tiwala, respeto at katapatan na kayang tumagal habang buhay. Minsan, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok hindi para sirain tayo, kundi para ipakita ang mga katotohanang kailangan nating makita bago tayo gumawa ng napakalaking desisyon.